dito po ay ipinapakita po dito yung bilang application na doon sa ating point number 2, giving without expecting return, ay yung ah, ipakita natin application natin sa buhay paano yung pagbisita sa mga may karamdaman, di ba? Pagpapakain doon sa mga sabihin nating mga nangangailangan talaga ng tinatawag na pagkain. No? At encourage natin ngayon, 'di ba? After ng pandemic, ang daming mga no, yung tinatawag na depression, no, yung talagang sobrang kalungkutan na kailangan nila ng encouragement na tulungan natin sila bagamat walang nakakaalam ng ginagawa natin o sabihin natin na bagamat walang kumbaga sa crowd na papalakpak sa ating ginawa ay kumbaga sa ay ah, ginagawa natin dito yung in secret, no, o matahimik lang. Napunin nyo, kapag ginagawa natin ito, kasi bagamat hindi ito nakikita ng tao, eh, ang napaganda dito, nakikita ng Diyos. Nakikita ng Diyos yung ginagawa natin. Nakikita ng Diyos yung motibo natin, yung puso natin, na talagang tumutulong tayo na without expecting in return sa atin. Kaya nga, salamat sa ating Panginoon. Alam po ninyo, ang ating Panginoon ang unang ang nagbigay, no, ng kanyang buhay, ng kanyang sarili sa atin, na ibinigay niya yung kanyang sarili na talagang ino-offer niya yung kanyang buhay para sa iyo at para sa akin, para sa ating lahat, na talagang ito ay libre niyang ibinibigay. Hindi para matanyag siya, kundi para din talaga sa atin. Kaya nga po, kapag nagbigay tayo, ay huwag tayong mag-expect na kung ano yung balik sa atin. Diba? Kahit sa pagkakataon, sabihin natin sa panahon ng offering sa church, para bang minsan kasi ang motibo ng pagbibigay ng tao ay may balik ito, kasi alam natin na yung pagbibigay natin ay yung ito po ay tinatawag na token ng ating pasasalamat o ito expression ng ating pag-worship sa ating Panginoon. Ngayon, kung nasa sa Lord naman, ang minsan kasi nakatingin tayo doon sa blessing, hindi doon sa blesser o doon sa nagpapala sa atin. No, kung minsan nakatingin tayo doon sa mga pagpapalang ganon, hindi doon sa nagbibigay ng pagpapala sa atin. So, giving without expecting in return. And number 3, sabi nga, the reward comes from God. Na lahat ng ginagawa natin ito ay mayroong reward. Sabi ng verse 14, sabi dito, number 3 na tayo, point number 3, the reward comes from God. Sabi po dito, kapag ganito ang ginawa mo, magiging mapalad ka. Galingan, no? Magiging mapalad ka. Pag ginawa mo ito, sabi dito, mapalad ka. Bakit? Dahil hindi man nila masuklian ang ginagawa mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga banal. Praise God. Na kapag ginawa natin yon na tumutulong tayo, unang-una, tinawag tayong mapalad. Pangalawa, mayroong reward na tatanggapin tayo pagdating ng araw. Kailan yon? Sabi nga, sa muling pagkabuhay ng mga banal. Galing sa resurrection. So, alam po ninyo, yung reward dito sa lupa, nagpipid yun, kumukupas yun, ibig sabihin, nawawala. Yung papuri ng tao ay nawawala din yun, kumukupas yun, ibig sabihin, nawawala. But yung promise ng Panginoon na eternal reward, hindi mawawala ng kabuluhan yun. Kaya mga kapatid, yung ginagawa natin, ng mga bagay-bagay na sabihin natin na tulong natin o binigay natin, talagang ang Diyos ang magbibigay noon. Sabi nga ng Proverbs, di ba? Yung pagtulong sa mahirap ay pagdating ng araw, ang Diyos ang magbabayad sa atin. So para bang sinasabing, yung pagtulong natin sa mahirap ay talagang pagpapautang natin sa Diyos. At kapag nagpautang tayo sa Diyos, sure na sure may magbabayad. No? Pero pag nagpautang tayo sa tao, ay asahan mo, hindi magbabayad yun. Ibig sabihin, talagang
Dito po ay pinapakita na kapag tumulong tayo sa mahirap, sabi ng Proverbs, ay para tayong nagpapautang sa Diyos. At asahan natin, kapag ang Diyos ang nangutang ay sure na magbabalik doon. Siksik, liglig, at umaapaw ang ibabalik ng Diyos sa atin. Sometimes, nalulungkot tayo kasi para bang nararamdaman natin na parang ang pagtulong natin sa iba ay walang nakakaalam. No? Para bang wala man lang nakapansin, ano? Wala man lang pumalakpak, wala man lang nagsabi na thank you, ano? Pero alam po ninyo, maaring yung tao ay hindi makapagpasalamat. Pero yung kabutihang ginawa natin ay hindi yon makakalimutan ng Diyos. Hindi makakalimutan ng Diyos yung ginawa nating kabutihan. Nalala niyo yung ginawa ni sino yun? Yung kapatid ni Esther. Kapatid ba yun, Juhen? Ano? Si Mordecai ba yun? Na noong gumawa siya ng kabutihan doon sa kaharian, walang ano yun. Walang, kumbaga saan may nakalimutan na. Pero alam ba niyo na isang gabi na niloob ng Diyos na yung hari hindi makatulog at binasa niya yung kasaysayan na mayroon palang ganitong nangyari. Nabigyan na ba siya ng reward? Di ba? Dito pa lang sa lupa yon. Pero kumbaga sa ano, titingnan natin na maaring minsan nakakalimutan pero tandaan natin, no? Hindi nakakalimutan ng Diyos yung mga nagawa natin. Di ba? Nangyari din kay Joseph, di ba? Na nangako yung cupbearer na alalahanin siya na mayroon palang nakabilanggo na si Joseph na nakalimutan sa matagal na panahon. Pero praise God kasi yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran, kung nakalimutan siya ng yung cupbearer, pero kailanman hindi siya nakalimutan ng Diyos. Isang araw o isang gabi, naalala nung cupbearer, mayroon pala, no? Sorry, nakalimutan ko. Mayroon palang nakagawa ng mga bagay na yun sa akin. Ngayon ko lang naalala. So, huwag natin kalimutan mga kapatid, our labor in the Lord is never in vain. Ibig sabihin na yung talagang yung ginagawa natin para sa ating Panginoon, hindi niya nakakalimutan yon, di ba? Sa aklat ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58, babasahin po sa wikang Tagalog, sabi po dito, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Hindi po nawawalan ng kabuluhan yung ating ginagawa sa ating Panginoon. At talagang may reward. No? Minsan nakakalimutan, minsan tumatagal, pero saan natin may reward. And last point natin, sabi nga, Jesus is our greatest example. Siya yung ating pinakadakilang halimbawa kung pag-uusapan natin yung tinatawag na pagbibigay. Na ang ating Panginoong Jesucristo na namuhay dito sa ating pinag-aaralang ito, no? Anong ginawa niya? Sabi nga, he touched the lepers, no? Yung talagang pinagaling niya yung mga kitongin, yung mga, alam mo, sila yung sila yung mga sit aside or yung kumbaga saan ay cast out sa kanilang komunidad na hindi sila pwedeng makipaghalubilo sa tao. But praise God, dahil kasi inabot sila ng Diyos. No, inabot sila ng ating Panginoon Kristo dahil nangangailangan sila talaga ng tulong. At yun, isang napakagandang halimbawa na tayo rin ay abutin natin yung mga taong para bang pinandidirihan na, tinatakwil na ng lipunan. Si Jesus is siyang pinakamagandang halimbawa. 'Di ba? Na sila ay kumbaga sa yung mga lepers na yon ay nasa outside the camp pero inabot pa rin sila ng ating Panginoon. Ano pang ginawa ni Jesus? He ate with sinners. Kaya nga binabati ko sila ng mga Parisiyo, bakit nakikipaghalubilo? Sinasabi siyang anak ng Diyos pero nakikipaghalubilo doon sa mga makasalanan. Kasi gusto talagang abutin ng ating Panginoon yung mga makasalanan. Di po ba sabi ng Biblia na siya na parito to seek and save the lost? At siya na parito para sa mga makasalanan, hindi para sa mga matuwid.
Kaya nga po, ito isang napagandang halimbawa na talagang inaabot ng ating Panginoon yung mga taong hindi kayang abutin ng tao din. O yung mga taong sabi nating cast out na wala, para bang wala nang tumutulong. Di po ba? Eh, ang ating Panginoon kasi hindi politiko, ano? Kapag tumulong siya, hindi na kailangan, may litrato pa. Hindi na kailangan kuhanan ng video para sabing tumutulong siya. No? At ito isang napagandang halimbawa that Jesus our greatest example talaga. Ano pa? Pinagaling niya yung mga bulag, di ba? He welcomed the rejected. Talagang yung mga rejected, ano ibig sabihin yung parang parang walang kabuluhan sa lipunan pero sa Panginoon sila ay mahalaga, no? Kaya tayo, ano, yung mga kalalagayan natin sa buhay, alam po ninyo, ang Diyos ay talagang napakalapit sa bawat isa sa atin, sa bawat isa sa inyo. Na talagang kung minsan yung tao hindi kayo pinapansin, pero alam po ninyo, napapansin kayo ng Diyos. Hindi lang ninyo alam. Hindi lang ninyo alam. Pinagmamalaki ng Diyos. Si Job, di ba? Pinagmalaki ng Diyos si Job kay Satanas. Di ba? Nakikita mo ba yung anak mo si Martin na yan? Mahal na mahal ko yan. No? Kaya nga, mga kapatid, wag tayo magkaroon ng tinatag na self-pity o awa sa sarili. Kasi, alam nyo, kakampi natin ang Diyos. Siya yung ating tagapagtanggol eh. Na talagang kahit tayo'y rejected para sa iba, pero salamat sa Diyos. Kasi tayo ay, kumbaga sa ano'y, mahal na mahal na mahal ng ating Panginoon. Pinahahalagahan niya ang bawat isa sa atin. At ang pinakamagandang ginawa pa dito ng ating Panginoon, He gave His life for us. Ibinigay ng ating Panginoon Kristo yung buhay para sa atin. Na hindi tayo deserve na tumanggap. Na hindi tayo deserve na tumanggap ng kaligtasan. But praise God, kasi ibinigay niya yung buhay sa atin o yung kanyang buhay, alang-alang sa atin, magkaroon lang tayo ng tinatawag na kaligtasan. At nung ginawa niya yon, hindi siya nag-expect ng tinatawag na balik o yung, di ba? Kailan ba tayo minahal ng ating Panginoon? Kailan ba ipinadama niya? Di ba? Sabi ng Romans chapter 5 verse 8, Romans chapter 5 verse 8, sabi dito, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan. Kailan niya ipinadama? Nung makasalanan pa tayo. Hindi yung mababait na tayo, mga banal na tayo. Ipinadama ng Diyos yung kanyang pagmamahal sa atin na ngayong tayo ay, noong tayo'y makasalanan pa. No? Kakaiba, na ibang klaseng magmahal ang ating Panginoon. Tayo, minamahal natin ng ating Panginoon. Tayo, mahal natin yung tao pag mahal din tayo. Di ba? Kapag nagsabi tayo sa isang tao, I love you, naghihintay din tayo ng I love you din sasabihin. Di ba? Pag sinabi natin God bless you, naghihintay din tayo na sasabihin God bless you. Pero ang ating Panginoon kakaiba. Na ipinakita niya, ipinadama niya yung kanyang pag-ibig sa atin sa magitan ng kanyang kamatayan doon sa krus nung tayo'y makasalanan pa. Bakit? Sabi nga, the cross is the greatest picture of giving without expecting repayment. Na yung cross na yon ay yung tinatawag pong picture ng pagbibigay na hindi naghihintay ng balik. No? Yun yung totoong pagbibigay o tulong o pagmamahal. Kaya nga po sa pagtatapos po natin, ang Luke chapter 14 verse 13 and 14 ay nagtuturo sa atin, una, love the forgotten. Mahalin natin yung mga taong cast out o hindi napapansin ng tao. Giving without expecting return and serve with a pure heart and trust God for the reward. Tingnan natin, talagang asahan natin ang Diyos ang magbibigay sa atin noong tinatawag na reward kapag ginawa natin ito. Why? Because the kingdom of God operates differently from the world. Kakaiba. Kakaiba pag kumilos yung tinatawag na kingdom of God.
In God's kingdom, sabi nga, greatness is found in humility and generosity. Yung kingdom of God ay nakikita hindi doon sa tinatawag na pagiging kung ano tayo, kundi doon sa pagiging mapagpakumbaba natin at pagiging generous natin. Di ba? Alam niyo, kaya nga pag sinabing mababa na, yung pagiging mababa, alam niyo, tingnan niyo, kung saan ba pumupunta ang tubig? Di ba? Saan ba pumupunta yung tubig sa panahon ng baha o tag-ulan? Di ba doon sa mabababa? Di ba? Doon pumupunta. So ganun din, kapag tayo ay mapagpakumbaba, talagang yun ang gustong-gusto ng ating Panginoon. Na higit sa lahat, we may become people who love Jesus, who love like Jesus, serving not for applause, but for God's glory. Na tayo ay naglilingkod katulad ng pagmamahal o paglilingkod ng ating Panginoon, at naglilingkod tayo hindi para palakpakan, kundi para sa kaluwalhatian ng ating Amang nasa langit. Yun lamang po siguro. Salamat po at magandang hapon sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless po. Thank you so much, Pastor. Yan, thank you so much po, Pastor